Sir, magandang araw, sir. Ako po si Major Geraldo D. Alvarez, sir. Currently, the Deputy G10 of the Armored Division from Bacnonobayambang, Pangasinan. I also came rose from the rank. Bali 10 years din ako sa service as enlisted personnel and also a graduate of Infantry and CO Advanced Course. Dati Combined Arms Training Center, now is the Maneuver Center, sir. Pero dito ba, Jerry, ano ka dati? Original ka ng armor? No, sir. Sa 6 Auto Brigade ako, sir, sa 6 ID, sir. Okay. Then, sanama ako ng brigade commander ko, sir, sa HPA, sir. Sa armor hanggang sa maka-apply na rin ako, sir, sa pagiging officer, sir. So pagpasok mo as officer, armor officer ka na? Yes, sir. Pagpasok ko sa officer as armor officer na po, sir. Anong year ka pumasok as officer? Member po ako ng OPC Class 60 2013, sir. 2013. Opo, sir. So, 2013, so nangyari yung Marawi. So, 4 years ka noon na tenyente na hasang-hasa ka na dito sa yes, sir. mundo Yes, sir. ng armor. Yes, sir. Bali, na-assign na ako din, sir, sa Lanao del Norte, sir, sa 52nd Mechanized Infantry Company. And then, nalipat ako, sir, sa 51st Mechanized Infantry Company, dun mismo, sir, sa Marawi, sir, as platoon leader and EXO, sir. So, ibig sabihin, platoon leader, ilan ang dala mong bakal? Sir, kami, sir, yung kumpanya namin, sir, 15, sir, yung armored vehicle namin, sir, yung 51st Mechanized Infantry Company. To tell you, sir, yung yung composition ng armor mission, sir, is divided into 3, sir. Meron kaming mechanized infantry, sir, cavalry, and tank. Yung unit namin, sir, is mechanized infantry, is just like an infantry battalion, sir. Ang kaibahan lang is meron kaming embedded talaga na armored vehicle, sir. Sa isang company, sir, we have 15 armored vehicle, sir. And then, yung cavalry company naman, sir, those are, or battalions, those are the armor support. Usually, nakikita natin sila, sir, na nagsusupport sa mga infantry divisions. Ang isang infantry battalion, na cavalry battalion naman, sir, nagsusupport ng isang unified command, isang area, sir. Yung mga separate company natin, sir, nagsusupport niya, sir, ng isang infantry division, sir. Jerry, bakit mo pinili maging armor? Sir, actually, wala sa choice ko, sir, nung nag-signify po ako, sir, nung second lieutenant ako, sir. Ang pinili ko, sir, first ID, second ID, tsaka third ID, sir. Nung lumabas, sir, yung armor, sir, masaya na rin ako, sir, kasi parang yun din yung gusto ko, kumbaga hindi ko lang naisulat, sir. Pero in my heart, armor pala. Kasi nakita ko, sir, nung mga visit namin, sir, nung mga tour namin nung OPC, sir. Nakita ko, ang dami ko palang picture, sir, nung kadete pa lang ako, sir, sir, sa armor, sir. Dito pala yung future ko, sabi ko. Kasi ano yung kuwan mo? Ano yung nung attraction ng armor sa'yo? Yung bakal? Ano yung attraction na maging armor officer ka? Yung sir, nakikita ko dati, sir, yung mga, nung kami, sir, nag-tour yung mga armored vehicle, sir. Tapos pinapire din nila kami, sir, ng mga weapon. Doon, sir, parang maganda ang armor. Sabi ko, sir, na dito sana ako mapunta, sabi ko rin. Although hindi ko siya na-signify, sir. Kasi gusto ko nun, sabi ko, kung Luzon, Mindanao, first ID, pagka Luzon, second ID, pag Bisaya, third ID. Ganun lang yung way ko siya na sinurse. Hindi ko na alam na yung armor pala is buong buong Pilipinas. So, yun yung choices ko kasi geographical siya. Lahat ng units meron siya sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Kaya ako na nasa armor ako. So, anong feeling mo nung dito kalan ka ba, Baluwi ba yung yung Nung ko, sir, nung una, sir, platoon leader ako, sir, sa Lanao del Norte ako, sir. Sa Kauswagan, sa Maigo, Balui, ganyan, sir. Yun yung area namin, sir. Pero nung sir, nung nalipat ako, sir, sa 51st Mechanized Infantry Company, sa Lanao del Sur naman ako, sir, kasi malawak din yung area namin, sir, hanggang Butig. And then yung mismong Marawi City kasi, sir, nung naging XO na ako, sir, nandun ako, sir, sa mismong headquarters ng Campo Ranao, sa may headquarters 1 Water Brigade sa Haribon. So, yung XO ka na so nag-platoon leader ka sa Norte. Yes, sir. Tapos sa Butig, alam ko yung Butig, luwang-luwang Bushra, di ba? Yes, sir. And then, nung XO ka na, dito ka na sa Ranao. Yes, Campo sir. Ranao. Sa Campo Ranao na ako, sir. So, ang Campo Ranao nun, di ba?
wala ano doon, quiet pa noon. Bago pumutok yung Marawi noong 2017. Hindi sa loob, hindi doon mismo sa perimeter sir ng Camporanao ang nangyayari ng kaguluhan doon sir. Sa mga detachment namin, mga malalayo sir. Sa Butig, mostly sir sa Butig. Sa Butig, kasi doon una nag-showdown, di ba? Yes sir, yung platoon doon din yung platoon leader ko sir, Butig 1, Butig 2, Butig 3 operation sir. Naglaro din kayo yung Opo, sir. Butig 1, 2, 3. Apo sir. So doon ka unang na-practice ng Yes, sir. ng Doon po kami unang first baptism of fire kumbaga sir, as platoon leader. Okay, anong feeling noon? Kasi maalala ko si Cadel Gapay. Doon kami dati, Bushra. Di ba? Patag 'yon, di ba? Yes, sir. Butig paanan na 'yon paakyat, Yes, sir. di ba? Paano yung employment naman ng armor ng mga panahon na 'yon? Nung panahon na yun sir, kumbaga SOF operation kasi yun, dahil sa atin sir na meron din kami sir. Doon lang muna kami sir sa rear kasi tactical yung movement sa Raya, yung isang barangay sir. Nung na sir, nung may mga wounded na sir, kami na rin yung pumasok sir hanggang sa nakuha namin yung may mataas na bahay doon sir sa isang barangay. 3 palapag kasi yun sir. Doon pumesto kasi yung mga snipers. So, in short, parang kami yung unang naka-penetrate doon sir sa lugar na yun sir. As mech infantry. As 51st mechanized infantry din. So ibig sabihin naka-dismount yung tao mo. Opo, naka-dismount sir. Talaga. Yes sir. Di ba kasama mo niyo doon sina Jed Obar, Colonel Obar, yung JSOG grupo? Yes sir, may JSOG, may SRB din sir. Ganun, sir. At saka merong 50 PIP, IB sir. 49 IB, yung mga kasama namin doon sir. So anong feeling mo ng mga unang showdown versus the Maute group, Daula Islamiyah? Sir, doon ko unang na-experience sir, makausap sir yung mga piloto. Doon ko rin unang na-experience sir yung makakita ng maglaglag sir ng FA-50 na ang bagsak na sir yung laki ng basketball court. Doon ko nakita yung ganito pala kalaki ang impact ng isang bagsak ng FA-50. Kasi doon unang ginamit yung mga Yes, sir. FA-50 Opo, natin, sir. di ba? Yes sir. Oo nga no. Early 2017 ba ito? 2016. 2016. Yes sir. So yung mga initial mo na ganun, Doon kami talaga na sir. Nung umpisa sir ng mga platoon leader time ko rin. yung mga baptism of fire mo, talagang doon yung Opo sir, sa Butig operation po sir. So sa una mong mga sabak na ganun, anong feeling ng bagong armor officer ng mga panahon na yon? Doon sir, doon ko una rin na experience sir na nagsasakay sir ng mga WIA, mga Kia, doon sir sa sa armored vehicle, ganun sir. Doon ko rin na yung kumbaga kami yung pumapasok sir, minsan nagse-serve din as sir, parang ambulance na rin sir ng mga friendly forces na nandun namin nilalagay sir. And then mostly sir support by fire. And then yung mga dismounted troops namin sir, sila yung nagmamaneuver sir. Which is exactly, parang, di ba medyo bilang isang tenyente, yung magsakay ka ng WIA o KIA, medyo Yes sir. nakaka-apekto rin Meron na kaming rule sir internally, parang pagka sa loob sir ng armored vehicle, friendly forces yan. Pag nasa labas, alam namin sir ng mga sir, mga kalaban yung nakasakay doon sir. Kung doon namin nilagay sir. So yun yung formative years, battles mo pala, Apo, Butig. sir. Yes sir, sa Butig muna po sir. Meron din sa Kauswagan pero mga minor po. Minor, oh. So, nung pumutok yung Marawi, hindi nyo alam talaga nung kalaki? Sir, yung sir, nung 23 sir, ng 1400 sir, merong ikinasa sir na target package code name Bingo sir. Yung ako sir, as platoon leader, ang alam ko lang sir, high value target. Hanggang doon lang po sir yung alam ko nun, hindi ko pa alam dati na Isnilon, Hepilon, mga ganun sir, mga terrorists. Pero that time, dahil armor kami doon, kami lang inandun mismo sa loob ng Camporanao, ginawa kaming reserve kasi tactical kasi sir yung gagawin doon sir sa barangay Basak Malutlot. So which is, ang main airport namin is yung GSOU, yung Forces RC, yung 14 DRC, tapos sinamahan sila ng Port LRC, yung Nabsog, yung 65 IB, tsaka police na rin, para pumunta doon sa may barangay Malutlot na yan. Yung barangay Malutlot na yun, sir, galing doon sa headquarters namin, sir. Kasi kami yung reserve, sir, together with
2nd Mechanized Infantry Brigade, sir, yung 4th Mech kasama din namin dun, sir. And then, mga 2 kilometers away siguro yun, sir, yung i-raid dun, sir, sa Basak Malutlot, sir. That time, sir, ang naging priority namin, sir, nung nagkaputukan na, sir, is yung extrication, sir, ng mga WIA at KIA dun sa Basak Malutlot, sir. Balik na tayo ng kaunti. Kasi ito yung simula ng Marawi Siege, di ba? Apo, sir. And dati akong commander ng Port SRC kasi. Apo, sir. So, nagkwento na, so ayaw magkwento ng CEO dahil taga doon siya Apo, sir. si Major R. Pero pakiano mo nga ito unang salpukan na to. Siyempre natanggap mo alam mo ba noon na ganun katindi yung papasukan nyo na engagement? Alam ko po, sir, na high value target. Okay. Tapos sa reserve kami. Kumbaga may mga rami na rin kasi yung operation, sir, na ganun, sir. Usually, sir, nandun kami, sir, as reserve, sir. Mm. Nung nalaman ko, sir, na parang kami na yung talagang kinukuha, sir. Kami na talaga yung hinahanap. Tapos tumaas yung demand, sir, sa unit namin, na kung saan merong humihingi, sir, sa Basak Malutlot, merong humihingi sa Amay Pakpak Hospital, mga friendly forces na kumbaga sila po, sir, yung mga nanghihingi ng tulong, sir, sa mga oras na yun, sir. Yun yung unang araw. Yes, sir, yung unang araw, sir. Mahaba yung araw na yun, sir. Pwede bang simulan natin paano nagsimula yung araw na yon para for history na rin kasi ito sa perspective mo na i-detalye nga natin kasi military history na ito. Paano nagsimula yung unang araw, May 23, yes, sir, sa'yo bilang XO ng company mo, ng mechanized company mo? Yes, sir. Kami nun, sir, sabi ko nga, sir, nasa reserve lang kami, sir, sir, with the brigade, sir. Ang tumira talaga dun, sir, sa sir, yung mga SOF natin, sir, sila po, sir, yung main effort dun, sir. Okay. Nagtaka lang kami, sir, na matindi na talaga yung demand sa amin. Kami na po yung tinatawag, sir. Kami na po yung lumalapit, kami na yung, hanggang sa mag-dispatch po ako ng isang section, susunod, iba na naman, sir. Hanggang sa inabot na kami ng gabi, sir, panay extrication na ng mga sugatan na, sir. Doon the same dito sa Basak Malutlot? Yes, sir, Basak Malutlot. Tapos mismong sa labas na, sir, ng 103rd Brigade, sir, is mayroon na pong nangyayaring mga putukan, sir. Kasi nung pumutok kasi si Basak Malutlot, nung ni-raid si Isnilon, nag-simultaneous na. Opo, sir. Yes, sir. So, hindi na paghandaan ng senaryo yon, ganun? O... Kami, sir, is ang mission namin talaga, sir, is mag-reinforce doon po sa main effort, sir, kung kailangan kami, sir. Pero hindi po namin ini-expect, sir, na doon lang mismo, sir, sa perimeter ng 103rd Brigade is may mga atake. And then sa tabi niya, sir, is yung provincial capital, sir, ng Marawi, sir. Ng Lanao del Sur. Doon magkatabi lang po kasi yun, sir. So at that time, bilang First Louis ka na ba nun? First Lieutenant po. First Lieutenant. Yes, so, very young First Lieutenant ka na alam mong, sabay-sabay na yung request sa amin. Ibig sabihin, alam mo nang ito na, mapapasabak na talaga kami. Anong feeling mo noon ng mga panahon na yun? Yun, sir, sabi ko, hindi na to ordinaryong laban tulad nung sa Butig. Sa Butig kasi, sir, may indication. Magpapa-evacuate ka, sir, ng mga civilian, doon nalala, may mangyari Dito, sir, wala, sir. Nandyan, sir, yung mga civilian, nandyan yung mga sir. So, kumbaga, walang indication, sir, na ganun pala kalala na, sir, yung sir, yung mangyayari sa araw na yun, sir. Kasi di ba, nandun pa lahat yung civilian, pati yung mga civilian naman, di nila alam na may mangyayari. Sir. Sila rin, sir, sabi nila, lang yan, mamaya, mawala na yan. Parang ganun din sa kanila, kasi sir. sanayan naman Yes, doon, sir. Ganun lang din po sa kanila, sir. Pero nung umabot na ng gabi, sir, hanggang sa inutusan na rin uli ako, sir, na na bumaba, sir, sa 2nd Mechanized Infantry Brigade, sir, para kunin, sir, yung mga modern, namin, sir, armored vehicle, sir, yung mga remote control weapon system namin. Kasi ito, sir, yung mga, namin na to, is mga bagong dating, sir. May mga night capability, sir. So, yun, sir.
Nung binaba namin yun, sir, sa ano, sir, sa 2nd Mechanized Infantry Brigade sa Iligan City, sir. Ano, sir, sinakay namin siya sa flatbed, nagre-rehearse pa kami, sir, kung in case na pababakbak, kasi nandun lang alam namin na mapapabakbak kami, sir, eh. In case na mapabakbak, kung paano mag-unload nung nakasakay sa flatbed, tapos sino magtatanggal ng tali doon sa may, o pagkakakadena doon sa flatbed, tapos yung dalawang armored vehicle namin, kung saan yung sector, ganun yung mga rehearsal pa namin, sir. Kaso nung pagpanik namin, sir, medyo madilim na kasi nun, sir. Pagpanik namin dun, sir, true enough, pinutukan na kami, sir, ng mga, dati hindi ko pa alam na MAOT, ISIS-inspired. Mga ano dun, sir, mga terorista, sir. Nakarating na kayo ng Campo Ranao, no? Yes, sir. On the way pa lang? Malapit na, sir. Halos sa labas na, sir, ng ano, sir, ng brigade headquarters, Brigade sir. headquarters. Yes, So doon pa lang, yes, sir. Medyo hindi namin nagawa, sir, yung rehearsal namin, pero good thing is yung mga remote control weapon system namin, kahit nakasakay dun sa flatbed, sir, is pumuputok, sir. Nagtaka, sir, ngayon, sir, yung mga ano, sir, yung mga terorista, bakit tinatamaan sila, sir, kahit gabi? Nakita nila, sir, yung parang accuracy ng mga remote control weapon system na, kumbaga sila yung unang na ano dun, sir, na tinamaan dun, sir, nung dumating mga remote control weapon system namin nung gabi na yun, sir. Hanggang sa nakapasok yun, sir, yung ano namin, yung mga bagong asset, sir, dun sa loob ng Campo Ranao, sir. Doon, sir, dineploy ko muna, sir, yung mga bagong ano, sir, mga remote control weapon system. Tapos yung additional armored vehicles na pinadala ni Batcom, sir, ni Colonel Guyena at ng brigade din, sir. Mga armored vehicles, sir, na wheeled armored vehicles, sir, yung mga inakyat po namin, sir, sa... Then, patuloy lang din, sir, yung ano, yung pag-extricate, saka pag ano, sir, ng mga ano, sir, mga kasamahan natin, sir. so, nung unang araw, paggabi na, tuloy-tuloy po rin ang putukan. Yes, sir. Tuloy-tuloy po talaga yung putukan doon, sir. Ano po, sir, tinatawag kami, sir, ng ano, yung gabi na yun, sir. Nagkaroon ng short briefing. Lahat ng platoon leader, sir, umakyat. Platoon leader ng armor, sir, umakyat doon, sir. Ikaw, doon ka. Ikaw, doon sa ganito. Ikaw, doon ka. Ito, si Alvarez. Dahil ikaw, galing ka na sa butig. Ikaw yung doon sa may ano, sa may Kilala detachment. Kilala detachment, sir, is ako, sir, yung pinakamalayo, sir. Pinakamalayo, sir, na pupuntahan na kung saan nagko-cross ako, sir, ng Mapandi Bridge. Aha. Papasok ako, sir, sa Mapandi Bridge. That time, sir, ang report, sir, may harang, sir, na fire truck doon sa Raya Madaya Bridge, sa may Bangulo Bridge. Ang passable, sir, is yung Mapandi Bridge. Yung Mapandi Bridge na yun, sir, nung nandun na po kami, sir, sa Mapandi Bridge. Hindi mo na po, sir, dahil ano nga, ako yung pinili nila, sir. Ang mission na binigay sa akin, sir, i-reinforce ko, sir, yung ano, sir, yung WIA, sir, ng 49IB, si Lieutenant Morales, sir. Oh, siya yung... Yes, sir, yan yung mission ko, sir, malapit dun sa Kilala detachment. Then, yung enemy location, sir, all areas, yung strength, sabi, sir, marami. Tapos, yung threat namin sa armor noon that time is yung IED, yung RPG, plus yung report sa amin, sir, na nakuha, sir, na armored vehicle din, sir, ng SAP. Yun, kumbaga, yun yung mga threat namin, sir. And then, ang special instruction sa akin, sir, is i-bypass ko lang yung hindi ko target, sir. Kasi lahat naman talaga, nagkalat talaga dun, sir, yung mga pumuputok, sir. By traversing itong Mapandi Bridge. So yun yung, pero blind ka kasi wala kang intel talaga noon. Napapatrolyahan mo ba yung Mapandi Bridge nung nasa Ranao ka? Hindi, sir, pero yung napupuntahan ko, sir. Yung dadaanan ko lang, sir, yung hindi yun yung normal na way ko, sir, kasi ang normal na way namin, sir, itong Bangulo, sir. Yung Bangulo Bridge, yung gitna, sir. So, ilan ang dala mo pagbaba mo ng Mapandi Bridge? That time, sir, sir, kumbaga, kung sino yung unang dumating, sir, na armored vehicle, kasi yung iba, sir, nagre-replenish ng bala, yung iba, sir, nagbababa, sir, ng mga kasama naming sugatan, sir. Tapos, yung iba, sir, naglilinis kasi daming dugo din yung, sir, ng mga armored vehicle, sir. Meron isang section, sir, na unang nakapag-replenish ng load, sir. Ito, mga kasama ko naman sa butig. That time, sa headquarters naman na, sir, yung nadala ko, sir, na yung inakyat ko, sir, na additional, sir, na armored vehicle, yung isang section. Yung squad leader, si Sergeant General Lau. Tapos yung kabila naman, sir, si Sergeant Mayo. Doon, sir,
yung armored vehicle na dala ko sir, dalawang ano lang sir, isang section lang. Nahati, kumbaga usually pag nag-move kami dun sir, apat. Apat. That time, dahil sa tindi ng mga requirements talaga sir, naging isang section na lang po sir yung dala ko sir na armored vehicle sir. Isang komando, tsaka isang Simba sir. Simba. And then ikaw, Ako sir, dahil ang favorite ko kasi sir yung komando. Kasi may situational awareness ako sir. Kumbaga, doon ako uupo, may view block, kita mo yung harapan, yung gilid. So, yung situational awareness mo maganda. So, doon ako pumesto sa komando. Then, dahil ako lang din ang nakakalam sir nung daan, gamit sir yung trackings na binigay hanggang dun sa Mapandi Bridge, using sir yung aking yung Alpine Quest, yung offline map yan sir na nakadabal GS84. Yan din yung turo ng company commander ko sir na si Captain Hadawni. Yun yung ginagamit namin talaga dun sir sa sir, sa Marawi City. Parang offline map yan sir na settings na tanggap din dun sa buong sir, pati artillery, basta nakadabal GS84 okay po yun sir. Then doon sir, yung sa Commando B150, ang driver ko doon sir si Sergeant Waoy, tapos yung gunner ko doon sir si Corporal Lumbay. And then yung nakasakay doon sir is ako, plus yung isang squad ni Sergeant Mayo sir. ilan yung isang squad ng Armo? Dismounted troops sir, 7. Okay. Parang ranger po sir, 7 sir yung dismounted troops. And then doon sa pangalawang armored vehicle sir, yung Simba fighting vehicle namin sir, is si ang squad leader ko doon sir, Sergeant Hiniralaw, with 7 elements niya sir, plus yung driver ko naman sir doon sir is si Technical Sergeant Santos, si Parel yung gunner, tapos may ammo bearer siya sir, si Opaman. Yun sir. Then in short, nag-move kami sir, mga after ko silang i-brief, 19, one officer, 19 enlisted personnel sir yung dala ko One sir. officer, 9. So 20 lahat kayo, 20 po kami lahat sir. 2 armored vehicles. 2 armored vehicles sir. Sasabak na sa loob. Yes sir. Ngayon, pagpasok mo sa loob, hindi mo alam kung anong forces nandun. Alam ko sir. Alam ko sir Gaano kasi kadami? Alam mo? Gaano kadami? yung strength sir hindi ko alam sir. Hindi, alam mo kung anong mga units nandun? Alam ko yung mga units sir kasi sabi ko nga sir, yung gamit namin na Alpine Quest sir, offline map, naka-post na lahat yung DLT doon sir. Okay. Naka-plot na doon lahat ng disposition ng location. Pag-click mo, nandun din yung contact. Later, ayun sir, kaya natawagan ko rin yung mga BATCOM na nandun sir sa area sir. Napapasok ka na? Napapasok ako sir. Okay. Nung sir, nung magko-cross na po ako sir nung palabas pa lang kami ng brigade sir, sabi ko, hindi na ito yung parang yung nakaraan sa butig sir na kumbaga, yung kaba, maramdaman mo talaga sir. Kasi pag marinig mo sa bawat paligid, umaalingaw yung putok. Umaalingaw lahat ng mga, kumbaga lahat ng area, umaalingaw mga kasamahan mo na friendly forces na i-engage. Tapos ikaw meron ka ring mission, tapos yung kasamahan mo, kumbaga yung isang section mo, may walay, tapos iniisip mo rin, tapos EXO din ako, meron pa rin ako yung ibang platoon na iniintindi that time kasi siyempre dahil masyado na kaming Na-deploy na lahat yung tropa mo? Yes sir, na-deploy na sir. Grabe. So, talaga kasi hindi nyo naman na-foresee na simultaneous yung Opo, sir. bakbakan. Yes sir. So, basta klaro sa'yo na kailangan mong puntahan ng Kilala Detachment, Yes, sir. extricate si Lieutenant Morales. Lieutenant Morales. Yes sir. Na eventually namatay, di ba? Yes sir, di ko pa alam that time sir na namatay. Ang kinausap ko muna sir yung EXO niya sir, si Lieutenant Acosta. Siya yung kausap ko muna, Bok, natas ako na mag-link up sa'yo. Update kita, Bok, sa mga situation ko, sabi ko nun. Pero for now, magpo-cross muna kami ng Mapandi Bridge. Doon pa lang sir sa Mapandi Bridge sir, pinapasunod ko na sir yung pangalawang armored vehicle ko sir. Pagtingin, dahil ako yung leading sir, ako yung leading na armored vehicle sir. Pagtingin ng sir, nailawan, wala kaming night fighting system, wala kaming pero kaya pinagana ko sir yung spotlight that time sir, yung mga spotlight ng ilaw. Kumbaga doon muna ako umasa sir ng visibility kasi gabi na sir. Nailawan sir Mga anong oras? 2200, 23 ganyan sir. Alas 11 na, tapos brown out na noon ng Marawi o hindi pa? Hindi totally sir, pero yung mga dadaanan namin sir, it's either yung mga tao na mismong nag-off ng light sir. So talagang war zone talaga yung Opo, pinasok mo na. Yes sir. Okay. So yun sir, nung tatawid na kami sir ng bridge, dahil ako yung nauna sir,
May mga naispatan na ako, sir, na na tumatakbo, humahanap ng pwesto bago ako mag-cross ng bridge. Armado. Armado, sir. Tapos, nakita ko rin may mga pwesto sa taas. Huminto ako, sir, sa bridge. Sa kabila ng bridge. Kabilang side ng bridge. Di ba may building doon Opo, na sir, may malaking malaking building. Opo, sir. Doon mo sila nakikita. Nakikita mo, sir. Una doon sa mga lang, sir. Kasi meron doon parang sasakyan na nakaharang. Na pero tinatansya ko maliit lang, sir. Parang owner style lang, sir. Then, meron din doon, sir, na parang sir, may mga tumatakbo doon, sir. Nung nakita ko yun, sir, medyo kinabahan ako, sir, na parang alangan ako na parang hindi ba, parang ayaw ko munang i-forward, sir. Pero habang niradyo ko kasi yung tropa ko, sir, doon sa may kabilang armor vehicle, sabi ko, ikaw ang in charge sa mga second floor. Yung gunner ko sa harapan, siya yung dito sa may nakikita sa baba. Kasi may nakikita talaga kayo. May nakikita talaga, sir. May nakikita, sir. Nung sir, usually, sir, narinig ko yung mga tropa ko, sir, sa dismounted troops sa loob. Nagkasahan ng baril, sir. Doon, sir, usually, sir, kami, sir, sa armor, we are trained na wag mag-load sa loob ng armor vehicle. Kasi nga, prone sa accident, sir. Yung pag maglo-load ka doon ng baril mo, sir. Nung nakita ko, sir, na nagkasal, sir, yung mga tropa ko, sir, tapos nilabas nila, sir, yung mga muzzle ng baril nila doon sa gun port, sabi ko, ready itong mga bata ko, sir. Ready silang lumaban. Umabante ako, sir. Umabante ako. Habang sa bandang gitna, sir, umulan na, sir, ng putok, sir. Ba't ka umabante pa rin knowing na alam mong ganong katindi yung nasa harapan mo? Doon naman sa nakaraan, sir, na dinaanan namin, ganun naman din yung mga dinaanan namin, sir. Ganun din naman din yung mga dinaanan namin. Sabi ko, kaya to. Tapos, plus yung motto namin din sa armor, sir, na pag kailangan kami, gagawin namin lahat, sir, yung sir, magagawa namin, sir, para matulungan, sir, yung mga kasamahan namin, sir. I could honestly say that kasi Yes, sir. na-experience ko mismo yung Yes, ganyan na ng armor Yes, sir. noong 2000. So talagang nasa gitna ka, nag-stop, gitna ng Mapandi Bridge. Hindi, sir, yung stop ko, sir, sa bago mag-cross. Yung sa gitna ko, sir, pinaulalan na ako, sir. Pero sabi ko, diniretso ko na, sir, kasi kaya, sir, nung mga nung mga gunner ko, sir. Kita ko, tatago rin sila, nag-aano rin, sir. Kaso sa second floor, may mga bumabagbag din, kaya yung pangalawang armored vehicle ko, sir, siya yung pumupukpok, sir. Doon, sir, nung nalusutan ko, sir, yung truck, sumunod na rin, sir, yung owner jeep type na sasakyan doon sa may kabilang side ng bridge. Na-cross ko yun, sumunod na rin, sir, yung pangalawang armored vehicle, sir. Doon, sir, nung nakapasok na yung dalawang armored vehicle, sir, grabe yung ulan ng putok doon, sir. Yung pitik-pitik, sir, ng tunog mo na maririnig mo doon sa ito, wala ito, mga maliliit lang na bala ito ng M16 ganon, kasi hindi man nagpipenetrate. Tapos, abanti, kaso may mga sumasabog, sir, sa paligid, sir, yung IED, sir. Yung akala nila kakaliwa ako doon sa may kabilang kalsada, sir. Doon sumabog, sir, yung IED doon nila, sir. Then nung sir, pag abanti ko uli, sir, nakalagpas ako doon sa may sumabog, sir. Kinumusta ko yung tropa, sir. Sabi ko, kasi wala na pumutok sa after ko malagpasan, sir, yung killing zone na sinet nila, sir. After ko malampasan yun, sir, sabi ko, kumusta yung mga tropa, sir? Sir, okay kami, sir, pero yung mga armored vehicle natin, sir, tinamaan. Pero anong klaseng tama? Sir, kayang-kaya niya. Wala namang sir. Yung mga kalabog kasi, sir, minsan kabahan kasi. Hindi ko lang alam kung RPG yun na hindi nag-penetrate or is M203 lang yung mga tumama doon sa armored vehicle namin, sir. Kasi yung mga kalabog din talaga, sir. Ano ba sound? Ganon, di ba? Matindi pa sa New Year kasi yung welcome nila sa'yo doon, di ba? Anong sound ba ng sabay-sabay pinuputokan yung bakal? Kung nasa sir, loob ka. Pag sa loob ka ng armored vehicle, sabi, tik-tik, ganun lang, sir, yan. Maliliit lang na Parang tunog, sir. ulan, parang ganon. Oo, sir. Pero pagka yung M203, sir, blag, ganun yan din yan, sir. Blag. Then, pero yung na-RPG na ako, yung pag nag-move pa ako dyan, sir, is iba na, sir. Iba